Habang nagbabakasyon, sadyang iniwan ako ng aking asawa at biyenan sa Ninoy Aquino International Airport nang walang nisingko, at sila'y tumawa. Nagsasabing, tingnan natin kung makakauwi ang bobong babaeng probinsyana na iyon. Nang malaman ko ang kanilang kasamaan, hindi ako umuwi. Ngunit makalipas ang isang buwan, nagpasya akong umuwi para gantihan ang kanilang pagtataksil. Pagkakita sa akin, hysterical na hinimatay ang aking asawa at biyenan. Bago magsimula ang kuwento, mangyaring ilagay sa comments section kung saan kayo galing, mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para lumago ang channel na ito at makapagbahagi pa ng mas kapana-panabik na mga kwento. Ang malawak na airport ay puno ng libu-libong tao na masayang naglalakad, nagmamadali patungo sa departure gate upang simulan ang kanilang bakasyon. Ang mga anunsyo mula sa loudspeaker ay sunod-sunod na nagbibigay ng impormasyon sa flight schedule. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Danaya habang may hawak na dalawang malaking maleta. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na bumiyahe ng malayo gamit ang eroplano. Bilang isang asawang laging masunurin at lubos na naglilingkod sa kanyang pamilya, ang imbitasyon ng kanyang asawa, si Anton, at ng kanyang biyenan, si Ginang Sanay, ay tila isang hindi masukat na kaligayahan. Sa loob ng maraming taon ng kanilang kasal, laging sinisikap ni Danaya na maging perpektong manugang at asawa. Naglilingkod sa bawat pangangailangan ng kanyang asawa, mula umaga hanggang gabi nang walang anumang reklamo. Bagaman madalas magbitaw si Ginang Sanay ng matatalim na salita na nagpapababa ng kanyang dignidad bilang babaeng probinsyana, laging nilulunok ni Danaya ang kapaitan na iyon. Nang may ngiti at taos-pusong pagpapatawad, laging naniniwala siya na ang pasensya ay magbubunga ng matamis at umaasa na balang araw ay lalambot ang puso ng kanyang biyenan sa pagkakita ng kanyang walang sawang paglilingkod. Naglakad si Anton sa unahan, kasama ang kanyang ina ng mabilis. Ni hindi siya lumingon, para lang siguraduhin kung nahihirapan ang kanyang asawa sa pagdadala ng kanilang mabibigat na bagahe. Binilisan ni Danaya ang kanyang lakad upang hindi siya masyadong mapag-iwanan. Ayaw niyang sirain ang masayang kapaligiran na naisip niya ilang araw na ang nakalipas habang inaayos ang kanilang mga damit. Biglang huminto si Ginang Sanay at lumingon upang titigan si Danaya ng matalim at hindi maganda ang tingin. Ang malamig na pag-uugali na iyon ay pang-araw-araw na para kay Danaya. Ngunit sa gitna ng maraming tao sa pampublikong lugar na ito, medyo nailang siya. Danaya, dito ka na lang maghintay at bantayan mo ang mga bagahe. Kami ni Anton ay aalis sandali para asikasuhin ang tiket at maghanap ng merienda para sa biyahe. Huwag kang aalis dito. Naintindihan mo? Utos ni Ginang Sanay nang may matigas at madiing tono. Sige po, inay. Babantayan ko po ang mga maleta na ito ng maayos. Kayo po at si Anton ay sige na po at asikasuhin ang inyong mga kailangan. Maghihintay po ako dito sa upuan, sagot ni Danaya nang may malambing na ngiti at agad na umupo sa malamig na silyang bakal. Walang sinabi si Anton sa kanyang asawa. Umiwas lamang siya ng tingin nang mayabang at agad na naglakad kasama ang kanyang ina palayo sa inuupuan ni Danaya. Lumipas ang oras nang hindi napapansin. Sa unang oras, matiyaga pa rin si Danaya at positibong nag-iisip na siguro mahaba lang ang pila sa tiket ngayon. Ngunit nang lumipas ang 2 oras, unti-unting lumukob ang pagkabahala sa kanyang puso. Nagsimulang kumalam ang kanyang tiyan dahil wala pa siyang kinakain mula pa kaninang umaga para lang maihanda ang lahat ng pangangailangan ng kanyang asawa at biyenan bago sila umalis. Sinubukan ni Danaya na tumayo at igala ang kanyang paningin sa buong silid ng malawak na gusali. Hinahanap ang kanyang asawa at biyenan. Ngunit wala silang bakas sa gitna ng dagat ng mga tao. Dahil sa tumitinding kaba at takot na maiwan ang eroplano, nagpasya si Danaya na dahan-dahang maglakad upang hanapin sila sa paligid ng mga food stalls na hindi kalayuan sa kanyang hinihintay. Tiniyak niyang ligtas na nakalagay ang mga maleta sa isang sulok ng kanyang upuan
Habang papalapit si Danaya sa isang malaking poste malapit sa pasilyo patungo sa final inspection gate, biglang huminto ang kanyang mga hakbang. Nakita niya ang likod ng kanyang asawa at biyenan na magkaharap na nakatayo malapit sa poste. Akmang lalapit na sana si Danaya nang may pakiramdam ng ginhawa at tatawagin ang kanilang pangalan. Ngunit ang usapan na narinig niya ay agad na nagpahinto sa lahat ng kanyang intensyon. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa malamig na marmol na sahig. Hayaan mo na siya doon, inay. Tingnan natin kung makakauwi ang bobong probinsyana na iyon nang walang nisingko. Bumulalas ang tawa ni Anton. Narinig itong napakalaya at walang pasanin. Tila ang pagsira sa buhay ng kanyang asawa ay isang pinakamasayang biro para sa kanya. Tama, Anton. Siya ay pabigat lamang sa ating pamilya sa lahat ng oras. Isa pa, nakuha na natin ang lahat ng mahahalagang dokumento at pera sa kanyang maliit na bag. Hayaan siyang maranasan kung gaano kasakit ang mabuhay na walang patutunguhan sa isang kakaibang lugar. Ang ating plano na itapon siya ay naging napakalinaw at perpekto. Sagot ng ina habang tumatawa rin ng may kasiyahan, walang pakialam sa kalupitan na kanyang binitawan. Pagkarinig sa usapan na iyon na nakakapanindig balahibo, tila gumuho ang mundo ni Danaya. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis at hindi regular. Ang kanyang hininga ay naging mabigat sa kanyang dibdib at nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata bago tuluyang bumuhos. Hindi niya talaga akalain na ang lalaking mahal niya sa lahat ng oras at ang babaeng laging niyang itinuturing na sariling ina ay may masama at malupit na intensyon laban sa kanya. Tinakpan ni Danaya ng mahigpit ang kanyang bibig, gamit ang kanyang dalawang palad, upang hindi marinig ang kanyang naiipong hikbi ng dalawang kriminal na nagpapanggap na pamilya. Patuloy siyang nagmatsyag mula sa likod ng poste. Nakita niya ang likod ng kanyang asawa at biyenan na dahan-dahang lumalayo, dumadaan sa security check, at sa huli ay naglaho sa gitna ng maraming pasahero patungo sa departure gate. Talagang ang iniwan nila siya ng ganoon na lamang nang hindi man lang lumingon. Nang may natitirang lakas at nanginginig na mga paa, tumakbo si Danaya pabalik sa lugar kung saan niya iniwan ang mga maleta kanina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang zipper ng kanyang maleta nang nagmamadali. Isang mapait na katotohanan ang muling sumampal sa kanyang mukha. Nang napakalakas, ang maliit na bag na dati niyang inilagay sa loob, na naglalaman ng kanyang ID, passbook, at kaunting cash na natira mula sa pamimili ng pagkain, ay nawala ng tuluyan. Talaga nga nilang pinlano ang malupit na gawaing ito nang napakamaayos mula pa sa simula. Napagtanto na ngayon ni Danaya ang kanyang kalagayan, na naiwan sa isang kakaibang lugar na malayo sa kanyang pinanggalingan. Walang nisingko, walang valid ID, at walang malinaw na patutunguhan. Isang napakalalim na kalungkutan, hindi masukat na pagkabigo, at nagsisimulang galit ang naghalo-halo sa kanyang dibdib. Muli siyang napaupo ng mahina sa waiting chair. Ibinaba ang kanyang ulo at umiyak ng tahimik. Hindi niya pinansin ang nagtatakang tingin ng ilang dumaan na pasahero. Ang kanyang puso ay nadurog ng piraso-piraso sa pagkaunawa na ang kanyang katapatan sa loob ng maraming taon ay sinuklian lamang ng isang napakawalang tao na pagtataksil sa paglipas ng panahon. Unti-unting humupa ang kaguluhan sa loob ng gusali habang lumipas ang araw at nagpalit ng gabi. Nagsimulang magningning ang malalaking ilaw sa loob ng gusali, na labis na kaiba sa kadiliman, na ngayon ay bumabalot sa damdamin ni Danaya. Naglakad siya nang may kalungkutan palayo sa departure area. Lumabas sa automatikong salaming pinto patungo sa labas ng gusali. Ang napakalamig na ihip ng hangin ng gabi ay agad na tumagos sa kanyang balat. Tila nagpapatibay sa kapahamakan na kanyang dinaranas ngayong gabi. Naghanap si Danaya ng bakanting upuan sa isang sulok sa labas ng gusali na medyo tahimik. Nilukot ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib para magpainit at hinayaan ang kanyang mga luha na patuloy na dumaloy. Nang gabing iyon, ang simpleng babae na laging nagbibigay prioridad sa pasensya ay kinailangan lunukin ang mapait na katotohanan ng buhay, na ang mundo ay maaaring maging napakalupit na lugar at ang pinakapinagkakatiwalaang tao
ay maaaring maging pinakanakasasakit na kalaban. Nagsimulang sumikat ang sikat ng araw sa labas ng gusali. Ginising si Danaya mula sa kanyang maikling, magulong pagtulog sa mahabang bangko. Ang kanyang katawan ay tila durog, at ang kanyang tiyan ay patuloy na kumakalam dahil sa tumitinding gutom. Buong magdamag niyang inisip ang kasamaan ni na Anton at Ginang Sanay. Sinisubukang hanapin ang dahilan ng kanilang kalupitan, ngunit wala siyang nakitang anumang sagot na makapagpapabuti sa kanilang ginawa. Tumayo si Danaya, nang may mabigat na hakbang, at mahinang katawan. Nagsimula siyang maglakad, nang walang direksyon sa labas ng gusali. Lumalayo sa maraming tao, naabala sa kanilang paglalakbay, wala siyang nakilalang mukha, at ang kanyang hiya at takot, ang pumipigil sa kanya na mamalimos ng pagkain sa mga dumaan. Patuloy lang siyang naglakad, habang patuloy na nagdarasal sa kanyang puso, na humihingi ng patnubay, at tulong sa biglaang paghihirap na ito. Matapos maglakad, nang medyo malayo hanggang sa tumaas ang araw, at uminit ang hangin, nagpahinga si Danaya malapit sa isang maliit na parke, na matatagpuan sa isang intersection ng highway. Umupo siya sa bangketa, pinunasan ng pawis sa kanyang noo, at blankong tumingin sa daan na puno ng mga sasakyang naglalakad. Habang iginagala ang kanyang paningin sa parke, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakadamit, nang napakayos na dahan-dahang naglalakad, habang hawak ang kanyang dibdib. Ang lakad ng lalaki ay tila wobbly, at hindi balanse. Biglang bumagsak ang lalaki sa mabato na bangketa. Hawak ang kanyang puso na may maputlang mukha at matinding sakit. Ilang mga dumadaan na naglalakad ay huminto sa kanilang mga hakbang dahil sa pagkabigla. Ngunit sila ay nagkumpulan lamang at nagkatinginan nang may takot ng hindi naglakas loob na gumawa ng anumang first aid. Sa pagkakita sa emergency na insidente, agad na bumangon ang tulong na espiritu ni Danaya. Nakalimutan niya sandali ang kanyang sariling gutom at kawalan ng pag-asa. Agad na tumakbo si Danaya. Nang mabilis patungo sa pulutong, pumasok sa gitna at lumuhod sa tabi ng matandang lalaki na nagsisimula ng huminga ng hirap, ng mabilis at mahinahon. Pinaluwag ni Danaya ang kwelyo ng lalaki upang maging mas maluwag ang daloy ng hangin. Sinuri niya ang pulso sa pulso ng matanda na naramdaman niyang napakahina at hindi regular. Nang walang pag-aaksaya ng oras, agad na hiniling ni Danaya sa isa sa mga taong nasa pulutong na tumawag ng ambulansya nang may matigas na tono ng boses upang agad na sundin ng tao ang kanyang utos nang walang pag-aalinlangan. Habang naghihintay na dumating ang tulong medikal, patuloy na pinupunasan ni Danaya ang palad at likod ng lalaki. Nagbibigay ng first aid sa pamamagitan ng pagpoposisyon ng ulo ng lalaki, nang bahagyang nakatingala upang buksan ang daanan ng hangin. Ang pagiging mahinahon ni Danaya ay nagpakalma sa kapaligiran. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng sirena ng ambulansya na pumutol sa ingay ng highway. Agad na bumaba ang mga medical staff na may dalang stretcher at emergency equipment. Mabilis na inilipat ang matandang lalaki sa loob ng sasakyan. Isang medical staff ang nagtanong kung may miyembro ng pamilya na kasama. At dahil walang umamin, naramdaman ni Danaya ang moral na responsibilidad na siguraduhin ang kaligtasan ng lalaking tinulungan niya. Nag-volunteer siya na sumama sa ambulansya, samahan ang biyahe patungo sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa biyahe, patuloy na nagbigay ng intensive life-saving measures ang medical staff. At si Danaya ay nakaupo sa sulok ng silid, nang may takot na patuloy na nagdarasal para sa kaligtasan. Pagdating sa ospital, agad na isinugod ang lalaki sa intensive care unit. Umupo si Danaya sa upuan sa waiting room, na may gusot na damit at pakiramdam na muling nababalot ng pagkalito sa kanyang sariling kapalaran. Matapos ang ilang oras ng paghihintay, sa kawalan ng katiyakan, lumabas ang isang doktor at nilapitan si Danaya na nagsabing nalampasan na ng pasyente ang kritikal na yugto, salamat sa mabilis at tamang first aid sa pinangyarihan. Ipinagbigay alam din ng doktor na nagsisimula ng magkamalay ang pasyente at humiling na makipagkita sa taong nagligtas ng kanyang buhay. Naglakad si Danaya ng dahan-dahan, sumusunod sa direksyon ng doktor, patungo sa silid ng pasyente na ternyata ay isang napakalaki, marangya, at kumpleto sa iba't ibang pinakamahusay na kagamitan.
Ang matandang lalaki ay nakahiga ng mahina sa kama. Ngunit, bukas na ang kanyang mga mata at nakatingin kay Danaya na dahan-dahang pumasok sa silid. Siya si Ginoong C. Isang napakayamang negosyante na may maraming nangungunang kumpanya. Ngumiti ng bahagya si Ginoong C. Sa pagdating ng babaeng mukhang maalikabok ang damit. Ngunit may taos-pusong tingin. Salamat anak. Iniligtas mo ang aking buhay ngayong araw, sabi ng doktor. Kung huli ka ng kumilos, baka wala na ako sa mundong ito. Sambit ni Ginoong C nang may boses na mahina pa rin, ngunit puno ng matinding pasasalamat. Tungkulin ko po. Bilang kapwa-tao ang tumulong. Ginoo, nagpapasalamat po ako na nalampasan na po ninyo ang kritikal na yugto. At unti-unting bumubuti ang inyong kondisyon. Sagot ni Danaya, habang magalang na tumango. Sinisubukang itago ang lungkot sa kanyang boses. Napansin ni Ginoong C na may matalas na instinct ng isang matagumpay na negosyante, ang mabigat na pasanin na nagniningning sa mukha ng babae sa kanyang harapan. Tinanong niya ang dahilan kung bakit mukhang gulo, gusot, at tila nawawala ng direksyon si Danaya sa kalye. Nang makatanggap ng taos-pusong tanong na ganoon, sa wakas ay bumagsak din ang depensa ni Danaya. Isinaysay niya ang lahat ng mapait na insidente na nangyari sa kanya nang walang dagdag o bawas sa katotohanan. Isinalaysay niya ang pagtataksil ng kanyang asawa, si Anton, at ng kanyang biyenan, si Ginang Sanay. Isinalaysay niya ng matatag kung paano siya sadyang iniwan nang walang nisingko at walang ID. Na may layuning itapon siya upang hindi na makabalik sa kanyang orihinal na tahanan. Pagkarinig sa malungkot na kwento, naging napakaseryoso at puno ng pakikiramay ang mukha ni Ginoong C. Tinitigan niya ng matalim ang mga mata ni Danaya. Hinahanap ang bakas ng kasinungalingan, ngunit tanging katapatan. At matinding sakit lamang ang kanyang nakita. Tumahimik sandali si Ginoong C. Nag-iisip ng isang malaking desisyon sa kanyang ulo. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang posisyon sa pag-upo. Naging mas matuwid at tinitigan si Danaya nang may tingin na puno ng pagtitiwala. Danaya, ang mga taong gumawa ng masama sa iyo ay hindi nararapat sa iyong mga luha. Ang kanilang kasamaan ay dapat suklian ng patunay na ikaw ay mas malakas kaysa sa kanilang iniisip. Ang umiyak at magdalamhati ay walang babaguhin, sabi ni Ginoong C ng matigas. Tinitigan ni Danaya ang matandang lalaki ng may pagkalito. Hindi naiintindihan ang kahulugan ng kanyang sinabi. Nagpatuloy si Ginoong C sa kanyang sinasabi. Nag-aalok ng isang solusyon na hindi kailanman naisip ni Danaya. Utang ko sa iyo ang aking buhay, at laging binabayaran ko ang aking utang ng buo. Bibigyan kita ng proteksyon, tirahan, at lahat ng kailangan mo. Higit pa roon, tuturuan kita na maging isang malaya, malakas, at matalinong babae. Gagawin kitang isang babae na hindi kailanman maaaring hamakin, tapakan, o itapon ng kahit sino. Ito ang aking alok. Maaari kang pumili na bumalik sa pagdadalamhati, o bumangon kasama ako, at kunin muli ang iyong dangal. At lahat ng karapatan na kanilang ninakaw mula sa iyo sa pinaka-eleganteng paraan. Napatulala si Danaya sa pagkarinig ng alok. Pinunasan niya ang natitirang luha at tumingin ng diretsyo. Naalala ang masasamang tawa ng kanyang asawa at biyenan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay unti-unting naging isang napakalakas na determinasyon. Ayaw na niyang maging mahinang babae na madaling lokohin. Nang may matatag na boses at puso na puno ng pagtitiwala, sumagot si Danaya sa alok. Tinatanggap ko po ang inyong alok. Ginoo, pag-aaralan ko po ng mabuti, at handa po akong patunayan sa kanila na hindi po ako mahinang babae na madaling itapon. Ngumiti ng may kasiyahan si Ginoong C sa pagkarinig ng matigas na sagot. Mula noon, biglang nagbago ang kapalaran ni Danaya. Ang hindi inaasahang tulong sa pinakamababang punto ng kanyang buhay ay nagbukas ng bagong landas. Isang landas upang ihanda ang sarili, nagantihan ng buo ang lahat ng pagtataksil na kanyang natanggap sa isang eleganteng at marangal na paraan. Ang unang hakbang patungo sa kanyang pagbangon ay opisyal na nagsimula. Ang pag-uwi sa bahay ay naramdaman ng napakaluwag para kina Anton at Ginang Sanay. Wala na ang babaeng nakahijab na laging nilang itinuturing na istorbo sa kanilang buhay.
Pagdating sa kanilang tahanan, agad na pinlano ng dalawa ang susunod na hakbang, nang napakamaayos at walang anumang pagsisisi. Ang kanilang masamang plano ay nakahanap ng perpektong butas nang ipinalabas sa balita sa telebisyon ang isang malaking sunog na tumama sa isang tradisyonal na palengke at isang murang lodging area sa lungsod kung saan nila iniwan si Danaya. Binanggit sa balita na maraming biktima ang hindi nakilala dahil sa trahedya. Nang makita ang gintong pagkakataon na ito, agad na gumana ng mabilis ang matalinong utak ni Ginang Sanay. Inutusan niya si Anton na agad na pumunta sa lokal na munisipyo at istasyon ng pulisya upang iulat ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na asawa habang sila ay nagbabakasyon malapit sa lugar ng sunog. Ginanap ni Anton ang kanyang papel nang napakakumbinsi. Dumating siya sa tanggapan ng mga awtoridad na may mukhang ginawang pinakakuyakoy hanggat maaari. Ang mga mata na sadyang ginawang pula, na tila galing sa pag-iyak magdamag, at ang boses na nanginginig, na nagpipigil ng matinding kalungkutan, nagbigay siya ng peking pahayag, na ang kanyang asawa ay namimili sa palengke, nang biglang lumaki ang apoy, at lamunin ang buong gusali. Dahil ang bagahe na naglalaman ng ID ni Danaya ay sadyang itinapon nila malapit sa lugar ng sunog bago sila umuwi. Natagpuan ng mga awtoridad ang bag at ginawa itong ebidensya, ang komplikadong proseso ng paghahanap ng biktima at ang lubusang pagkasira ng lugar ay nagresulta sa paglalagay ng pangalan ni Danaya sa listahan ng mga namatay sa trahedya. Inisyu ang certificate of death at ibinigay kay Anton na tumanggap nito ng may peking pag-iyak na nakakadiri. Pagbalik sa bahay, inihanda na ni Ginang Sanay ang susunod na palabas. Inanyayahan niya ang lahat ng kapitbahay, malalayong kamag-anak, at mga leader ng komunidad upang magkaroon ng isang prayer gathering upang ipanalangin ang pagpanaw ng kanyang manugang. Ang bakuran ng kanilang bahay ay puno ng mga upuan at mga taong nakikiramay na may malungkot na mukha. Nakaupo si Ginang Sanay sa sala. Patuloy na pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang panyo. Nagpapanggap na nahimatay ng ilang beses upang makuha ang simpatiya ng mga bisita. Ang mga kapitbahay na matagal nang kilala si Danaya bilang isang napakabait at masipag na babae ay umiiyak din. Hindi nila inakala na ang buhay ng isang napakabuting babae ay magtatapos sa isang napakasakit na paraan. Sinubukan nilang lahat na aliwin si Anton, na patuloy na nakayuko habang tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay. Tila nagluluksa sa pagkawala ng kalahati ng kanyang kaluluwa. Ang palabas ay naging napakalinaw nang walang sinumang naghinala sa masamang intensyon ng mag-ina. Matapos ang prayer meeting at umalis ang huling bisita mula sa bakuran, agad na nawala ang kalungkutan na bumabalot sa gusali ng walang bakas. Ang pangunahing pinto ay nakakandado ng mahigpit, at ang mga kurtina ng bintana ay sarado upang walang liwanag na makapasok mula sa labas. Sa sala, magkaharap na nakaupo sina Anton at Ginang Sanay na may masayang mukha na puno ng tagumpay. Kinuha ni Anton ang isang opisyal na selyadong certificate of death mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa mesa nang may malaking tawa. Ang susunod na hakbang ng kanilang maruming plano ay maaari ng simulan. Si Danaya ay ang nag-iisang anak ng isang matagumpay na pamilya ng magsasaka sa kanyang bayan at minana niya ang ilang malalawak na lupain na may napakataas na halaga. Sa lahat ng oras na ito, laging tinatanggihan ni Danaya ang kahilingan ni Anton na ibenta ang lupang pamana dahil ito lamang ang nag-iisang alaala mula sa kanyang namayapang mga magulang. Ngunit ngayon na si Danaya ay legal nang itinuturing na patay, si Anton, bilang isang legal na asawa, ay naramdaman na may buong karapatan siya sa lahat ng natitirang ari-arian. Kinabukasan, agad na tinawagan ni Anton ang isang real estate broker na kilala sa pagtatrabaho ng hindi tapat gamit ang certificate of death at suhol sa ilang irresponsableng opisyal upang ilagay ang pirma ng paglilipat ng titulo ng pagmamay-ari. Matagumpay na nailipat ni Anton ang lahat ng titulo ng lupang pamana ni Danaya sa kanyang pangalan. Ang proseso ay naging napakabilis salamat sa perang kanyang ikinalat sa iba't ibang partido. Hindi nagtagal bago nakahanap ang broker ng isang mamimili
na handang magbayad ng cash para sa buong lupa sa isang napakakamanghamanghang presyo. Sa araw ng pagtatapos ng transaksyon, umuwi si Anton na may dalang tumpok ng pera sa isang malaking maleta, kumukumpleto sa kanyang kayamanan, na sa lahat ng oras ay pinapangarap lamang niya. Sa wakas, ang yaman na ito ay napunta na rin sa ating mga kamay, inay. Napaka-perpekto ng ating buhay ngayon, sabi ni Anton, habang hawak ang tumpok ng bagong papel na pera. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na puno ng kasakiman. Tama, Anton. Siya ay pabigat lamang sa atin habang buhay. Ngunit kahit papaano, ang kanyang pagkamatay ay nagbigay ng kaunting benepisyo para sa kinabukasan ng ating pamilya. Ngayon, ay maaari na nating ire-renovate ang bahay na ito upang maging mas marangya bumili ng mamahaling kasangkapan. At ang pinakamahalaga, maaari mo ng opisyal na buuin ang iyong relasyon sa isang babae na mas karapat-dapat na makasama mo. Sagot ni Ginang Sanay habang pinupunasan ang tumpok ng pera gamit ang kanyang nanginginig na kamay dahil sa labis na kagalakan. Agad na kinuha ni Anton ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang speed dial number. Narinig ang boses ng isang napakamaarte na babae sa kabilang linya ng telepono. Ang babae ay si Yunita, ang lihim na kasintahan ni Anton, na laging niya nitong nakikipagkita ng lihim sa likod ni Danaya. Si Yunita ay isang babae na labis na sumasamba sa kayamanan at laging humihingi ng labis na pamumuhay. Isinalaysay ni Anton ang lahat ng kanyang tagumpay sa pagbebenta ng lupang pamana at hiniling kay Yunita na agad na ihanda ang kanilang engranding engagement party na gaganapin sa susunod na buwan. Naghiyawan si Yunita sa kagalakan sa pagkarinig ng balita at agad na sinang-ayunan ang imbitasyon ni Anton nang walang anumang pagsisisi sa namayapang legal na asawa ng kanyang kasintahan. Sa loob ng bahay na dati ay laging nililinis ng may pawis at katapatan ni Danaya. Ngayon ay nananatili lamang ang masayang tawa ng mga taong nagdiriwang ng kanyang pagkasira. Nagplano sila ng isang engranding party, umarkila ng sikat na event planner, at nag-order ng pinakamahal na pagkain upang ipagyabang ang kanilang bagong yaman sa mundo. Nang hindi nalalaman na ang babaeng itinuturing nilang nawala, ay naghahanda upang ibigay ang pinakamatinding ganti. Isang buwan na ang lumipas. Mula ng masakit na insidente sa airport noon, ang buhay ni Danaya ay nagbago ng 180 degrees. Hindi na siya nakatira sa kalye o umiiyak na nagdadalamhati sa kanyang masamang kapalaran. Tinupad ni Ginoong C ang kanyang pangako na protektahan at gabayan si Danaya. Ang mayamang negosyante ay dinala si Danaya upang tumira sa kanyang napakarangyang tirahan na binabantayan ng 12-dosenang security personnel. Doon, hinubog si Danaya upang maging isang bagong tao. Araw-araw mula umaga hanggang gabi, kinailangan ni Danaya na sundin ang isang napakabusi na iskedul ng pag-aaral. Nagdala si Ginoong C ng mga pinakamahusay na eksperto upang turuan si Danaya tungkol sa batas ng negosyo, kung paano magsalita sa publiko, mga estratehiya sa pamamahala ng pananalapi, at ang etika ng mataas na lipunan. Sa simula, labis na nahirapan si Danaya dahil sa kanyang napakasimpleng background sa edukasyon. Ngunit, ang kanyang naglalagablab na determinasyon na maghanap ng katarungan ang nagpatuloy sa kanya na sumipsip ng lahat ng kaalaman na iyon nang napakabilis. Ang hitsura ni Danaya ay nakaranas din ng napakalaking pagbabago. Humingi si Ginoong C ng tulong sa isang espesyal na fashion designer upang pumili ng mga damit na nagpapakita ng awtoridad ng isang pinuno nang hindi iniiwan ang kanyang pagkakakilanlan na laging nakahijab ng maayos. Ang kanyang postura na dati ay laging nakayuko kapag nagsasalita ay ngayon ay naging matuwid at puno ng tiwala sa sarili. Ang kanyang mga mata, na dati, ay laging naglalabas ng lambing na madaling samantalahin, ay ngayon ay naging matalas at mahirap hulaan. Natuto siyang kontrolin ang kanyang emosyon sa kanyang mukha upang walang sinuman ang makabasa ng iniisip niya. Laging binabantayan ni Ginoong C ang pag-unlad ni Danaya nang may pagmamalaki. Nakita niya ang napakalaking potensyal sa loob ng batang babae na iyon. Isang katalinuhan na matagal nang sadyang inilibing ng malalim ng kanyang pamilya na labis na nagpapababa sa kanya.
Sa ikatlong linggo ng kanyang pagsasanay, matapos mabilis na maayos ng mga abogado ni Ginoong Si ang kanyang mga bagong ID at dokumento, nagsimulang magbigay si Ginoong Si ng direktang praktikal na pagsusulit. Binigyan niya ng autoridad si Danaya na lutasin ang problema ng hindi pagkakasundo sa kontrata sa isa sa mga kasosyo sa negosyo ng kanyang kumpanya. Pinag-aralan ni Danaya ang daan-daang pahina ng dokumento sa loob lamang ng isang gabi. Kinabukasan, umupo siya sa mesa ng negosasyon na kumakatawan kay Ginoong Si. Sa napakalakas na argumento, malalim na pag-unawa sa problema, at matigas na paninindigan na hindi maaaring pasubalian. Matagumpay na napanalunan ni Danaya ang negosasyon at iniligtas ang kumpanya mula sa malaking pagkalugi. Ang tagumpay na iyon ay nagpapatunay na si Danaya ay handa na talaga na harapin ang labas ng mundo na puno ng panlilinlang. Ang bilis ng iyong pag-unlad, Danaya. Ang iyong isip ay matalim, na tulad ng isang espada na handang putulin ang bawat kawalang katarungan. Puri ni Ginoong Si habang nakaupo sila sa kanyang opisina, nagpapahinga sa hapon. Ito po ay salamat sa inyong pasensya sa pagtuturo sa akin. Utang ko po sa inyo ang aking buhay. At kinabukasan. Sagot ni Danaya, nang may mahinahon at puno ng paggalang na tono ng boses. Pagkatapos ay binuksan ni Ginoong Si ang drawer ng kanyang desk at kinuha ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga koleksyon ng dokumento at pinakabagong mga larawan. Ibinigay niya ang folder kay Danaya nang may napakaseryosong mukha. Dahan-dahang binuksan ni Danaya ang folder. Sa loob nito ay isang kumpletong ulat mula sa pribadong investigative team na sadyang inupahan ni Ginoong Si upang subaybayan ang galaw ni na Anton at Ginang Sanay sa kanilang bayan. Maingat na binasa ni Danaya ang ulat kung paano pinalsipika ng kanyang asawa ang kanyang kamatayan, nagprint ng mga peking sertipiko, at ang rurok ay ang mga dokumento ng pagbebenta ng lahat ng lupang pamana ng kanyang mga magulang sa isang ikatlong partido. Nang unilaterally, ang puso ni Danaya ay kumabog na nagpipigil ng matinding galit sa pagkakita ng kanyang pirma na peke lamang upang matugunan ang kanilang kasakiman. Sa pinakahuling pahina ng folder na iyon ay isang paanyaya na may napakamahalagang disenyo at puno ng gintong palamuti. Nakasulat sa paanyaya ang pangalan ni na Anton at Junita na nagbabalita ng isang engrandeng engagement party na gaganapin sa weekend na ito sa bahay ng pamilya ni Anton. Ang bahay na matagal nang inaalagaan ni Danaya ng buong puso. Pagkabasa ng pangalan ni Junita, agad na naintindihan ni Danaya ang direksyon ng pagtataksil ng kanyang asawa sa lahat ng oras na ito. Wala nang puwang ang kalungkutan sa kanyang puso. Ang natitira na lamang ay isang napakamahalagang plano upang sirain ang peking kaligayahan na kanilang itinatayo sa ibabaw ng kanyang paghihirap. Ginoong Si, sa tingin ko sapat na ang aking pag-aaral sa bahay na ito. Handa na akong kunin ang nararapat sa akin, sabi ni Danaya nang may mahinahon ngunit matalas na tono. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa tumpok ng mga dokumento. Inaasahan ko nang sasabihin mo iyon. Ang ating legal team ay nakahanda na ang lahat ng mga dokumento ng demanda para sa pamimeke ng dokumento at paglulustay ng ari-arian. Ang orihinal na titulo ng iyong lupa na pansamantalang napunta sa ibang kamay ay matagumpay kong nabili muli sa pamamagitan ng aking kumpanya ng real estate. Sa ilalim ng batas, ikaw ang legal na may-ari ng lahat ng mga ari-arian na kanilang ipinagdiriwang ngayon. Paliwanag ni Ginoong Si habang nagbibigay ng napakamahalagang ngiti ng suporta kay Danaya. Tumayo si Danaya mula sa kanyang upuan at inayos ang kanyang damit. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin sa sulok ng opisina. Ang mahina, masunurin, at madaling maloko na babaeng probinsyana ay namatay noong gabing iyon sa airport. Ang babaeng nakatayo sa salamin ngayon ay isang figura na hindi na kailanman papayag na tapakan ng kahit sino ang kanyang dignidad. Ang lahat ng paghahanda ay natapos ng perpekto. Inayos ni Danaya ang kanyang estratehiya sa pagdating sa engagement party, kasama ang legal team at security personnel na sasamahan siya. Dumating na ang oras ng paghihiganti. At titiyakin ni Danaya
na ang kanilang pagbagsak ay masaksihan ng lahat ng taong inanyayahan nila upang ipagyabang ang ninakaw na yaman. Ang pagbabagong ito sa buhay ay magiging pinakamasakit na paghihiganti para sa mga taong naglakas loob na maglaro ng apoy sa kanyang pasensya. Nang gabing iyon, ang kapaligiran sa malaking tirahan, na dati ay tahimik at payapa, ay ngayon ay naging isang napakagandang sentro ng kasiyahan. Ang napakalalaking crystal chandelier na bagong bili mula sa pinakamahal na furniture store ay ikinabit ng nakakalat sa kisame ng pangunahing silid. Naglabas ng maliwanag na liwanag na nakakasilaw sa mata at sumasalamin sa marmol na sahig na pinakintab ng perpekto. Iba't ibang uri ng sariwang bulaklak na may kamanghamanghang presyo ang dinala ng direkta mula sa pinakamahusay na taniman. Maingat na inayos ng napakaganda upang punuin ang bawat sulok ng silid, naglalabas ng napakalakas na mabangong amoy na bumabalot sa hangin ng gabi. Ang malambing na tugtog ng klasikong musika ay nagmula sa hanay ng mga string instruments na direktang tinugtog ng isang grupo ng mga profesional na musikero sa sulok ng silid na nagdaragdag sa karangyaan at eksklusibong impresyon ng kaganapan sa gabing iyon. Ang mahahabang mesa na nilagyan ng pinong silk cloths ay naghain ng iba't ibang mamahaling pagkain mula sa lupa at dagat. Espesyal na niluto ng mga sikat na chef na sadyang inupahan ng mataas ang presyo upang pasayahin ang panlasa ng mga bisitang dumalo. Wala ni isang sulok ng bahay ang nakaligtas sa pagdampi ng gawa ng karangyaan. Isang pagpapakita ng kayamanan na sadyang idinisenyo upang patahimikin ang sinuman na dati ay minamaliit ang pamilya. Ang lahat ng gastos ng malaking party na ito ay syempre binayaran ng buo gamit ang cash mula sa pagbebenta ng lupang pamana na hindi naman talaga kanila. Nakatayo si Anton sa gitna ng silid na may umaapaw na pagmamalaki. Suot niya ang isang mamahaling suit na ginawa ng isang sikat na sastre na ang presyo ay katumbas ng buwanang gastos sa pamumuhay ng isang ordinaryong pamilya. Sa tabi niya ay nakatayo si Junita. Ang kanyang kerida na ngayon ay opisyal ng ipinakilala bilang kanyang magiging asawa, ay nagpakita ng mapagmataas na ngiti na may tumpok ng kumikinang na brilyanteng alahas na palamuti sa kanyang leeg, tainga, at pulso. Walang humpay na tinitigan ni Junita ang kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin na nakakabit sa dingding ng sala. Nararamdaman niya na siya ang pinakamapalas na babae at pinakamakapangyarihan sa mundo ngayong gabi. Wala siyang pakialam na ang karangyaan na kanyang tinatamasa ngayon ay itinayo ng malupit sa ibabaw ng paghihirap at luha ng isang inosenteng babae na itinapon ng napakawalang tao. Para kay Junita, ang tumpok ng yaman ay ang nag-iisang pinagmula ng tunay na kaligayahan at pinatunayan ni Anton na kaya niyang ibigay ang lahat ng walang limitasyon. Ang mga bisita na karamihan ay mga bagong kasosyo sa negosyo ni Anton at mga kakilala ni Junita mula sa mataas na lipunan ay patuloy na dumating na nagbibigay ng pagbati habang tinatamasa ang iba't ibang masasarap na pagkain na walang humpay na inihanda. Sa kabilang sulok ng silid na puno ng mga inukit na upuan, abalang-abala si Ginang Sanay sa pagpapakita ng kanyang bagong yaman sa mga kapitbahay at malalayong kamag-anak na sadyang inanyayahan niya para lang inggitin sila at iparamdam sa kanila na sila ay mababa. Suot ni Ginang Sanay ang napakalalaking gintong alahas na tumpok-tumpok sa kanyang katawan na napakapansin-pansin at labis-labis sa bawat galaw niya. Nang may sadyang pinalakas na boses upang marinig ng maraming tao sa paligid niya, isinalaysay ni Ginang Sanay ang kasinungalingan. Pagkatapos ng kasinungalingan tungkol sa kung gaano kalungkot ang kanilang pamilya, nang mawala ang kanyang dating manugang, sa isang trahedya ilang panahon na ang nakalipas. Ngunit, mabilis niyang binago ang direksyon ng usapan. Binanggit niya na ang malalim na kalungkutan na iyon ay napalitan na ngayon ng pagdating ni Junita, na aniya ay mas may klase, mas mayaman, at mas karapat-dapat na makasama ang kanyang anak na lalaki, na ngayon ay isang matagumpay na negosyante. Patuloy siyang nagsalita ng walang humpay. Ipinagyayabang ang marangyang kasal na gaganapin sa susunod na buwan. Congratulations, Anton! Sa wakas,
Nahanap mo na ang babae na talagang karapat-dapat sa estado ng ating pamilya ngayon. Sabi ni Ginang Sanay, nang malakas habang nilapitan niya ang kanyang anak at ang kanyang magiging manugang sa gitna ng silid, sadyang kinuha ang atensyon ng mga bisita sa paligid nila, upang ihinto ang kanilang usapan at pakinggan ang kanyang papuri. Siyempre, inay, ang madilim na nakaraan ay inilibing na natin ng malalim kasama ang trahedya na iyon. Ngayon na ang oras para tamasahin natin ang bunga ng ating pagsisikap at bumuo ng isang magandang kinabukasan. Sagot ni Anton, habang tumatawa ng malakas, itinaas ang kanyang baso na may mamahaling fruit juice upang mag-toast kasama ang mga bisita na nakatayo malapit sa kanya, tila nagdiriwang ng isang krimen na hindi kailanman mabubunyag. Pumagit na si Junita sa usapan nang may peking maarte na tawa upang magmukhang elegante. Iwinagayway niya ang kanyang kamay na puno ng mamahaling alahas upang tawagin ang isa sa mga katulong sa bahay na nagdadala ng tray na naglalaman ng iba't ibang sariwang inumin. Nang may mapagmataas at bastos na tono ng boses, pinagalitan ni Junita ang katulong dahil lamang sa bahagyang nakahilig ang tray na dala nito habang dumadaan sa gitna ng siksikang mga bisita. Ang kawawang katulong ay yumuko ng may takot at paulit-ulit na humingi ng tawad ng may nanginginig na boses. Ngunit patuloy siyang pinagalitan ni Junita ng matatalim na salita. Ipinapakita ang kanyang tunay na ugali na napakamayabang at walang empatiya. Sina Anton at Ginang Sanay ay ngumiti lamang ng bahagya sa pagkakita ng insidente. Iniisip na ang mga mayayaman ay may ganap na karapatang apihin ang mga nagtatrabaho sa ilalim nila. Ang mga bisita na nakakita ng nakakahiya na insidente ay tahimik lamang. Ilan sa kanila ay nagbulungan na naghuhusga sa ugali ng magiging may bahay. Ngunit, walang sino mang naglakas loob na sawayin siya dahil nahihiya sila sa bagong yaman na patuloy na ipinapakita ni Anton. Malapit na sa rurok ng engagement party, lumakad si Anton nang may kumpiyansa patungo sa maliit na entablado na sadyang inihanda sa dulo ng pangunahing silid. Kinuha niya ang mikropono at dahan-dahang kinatok ito upang humingi ng atensyon mula sa lahat ng bisita na naroroon sa malaking bahay. Dahan-dahang pinahinto ng mga musikero ang pagtugtog ng klasikong musika. Ang silid na dati ay puno ng masayang usapan, ay ngayon ay naging napakatahimik. Lahat ng tingin ng mga bisita ay nakatuon kay Anton, na nakatayo ng matatag, nang may malaking ngiti na hindi nawawala sa kanyang mga labi. Nagsimulang magbigay si Anton ng isang napakahabang talumpati ng pagbati, na puno ng napakataas na pagmamayabang. Mahaba niyang isinalaysay ang tungkol sa kung gaano ka-successful ang kanyang kasalukuyang real estate business, tungkol sa mga malalaking plano sa pagpapaunlad sa hinaharap, at kung gaano siya kapalad na makahanap ng isang soulmate tulad ni Junita. Matapos dumaan sa kanyang tinawag na pinakamabigat na pagsubok sa buhay, maingat at nakakumbinsin niyang binuo ang mga kasinungalingan na iyon. Nagdulot ng pakikiramay at paghanga sa mga bisita na walang alam sa tunay na nangyari sa katatagan ng puso ng batang negosyante. Gusto kong magpasalamat ng lubos sa inyong lahat na nagbigay ng inyong mahalagang oras upang dumalo ngayong gabi. Ang party na ito ay hindi lamang isang pagdiriwang ng aking pangako kay Junita, kundi isang malaking pagdiriwang din sa pagbangon ng aming pamilya, mula sa isang napakalungkot na nakaraan. Dumaan kami sa isang napakabigat na pagsubok, nawalan ng isang tao na dating bahagi ng bahay na ito sa isang trahedya sa kabilang bayan. Ngunit, tila napakatarungan ng Diyos. Pinalitan niya ang napakalaking kalungkutan na iyon ng pagpapala ng hindi masukat na kayamanan at dinala ang isang napakagandang anghel na tulad nito sa aking buhay. Sambit ni Anton, nang malakas na umalingaw-ngaw sa buong silid, na agad namang sinalubong ng malakas na palakpakan mula sa mga bisita, kabilang si Junita, na nahihiya sa pagkarinig nito. Pinunasan ni Ginang Sanay, na nakatayo sa pinakaharap na hanay ang sulok ng kanyang mata, gamit ang dulo ng kanyang sutlang panyo. Nagpapanggap na umiiyak ng malalim sa pagkarinig ng talumpati ng kanyang anak. Talaga nga niyang tinamasa ang bawat segundo ng kanyang papel. Bilang ina ng isang mayaman na lalaki, na labis na iginagalang ng maraming tao.
Sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang puso, labis siyang nasiyahan at ipinagmamalaki dahil ang plano na itapon si Danaya ay napatunayang pinakamahusay na desisyon na nagawa niya sa kanyang buhay. Para sa kanya, wala nang mahirap na manugang na laging nagpapahiya sa kanya sa harap ng kanyang mga kumare sa kanilang paluwagan. Wala nang masunuring babae na laging humahadlang sa landas ng kanyang pamilya patungo sa rurok ng pangkamundong tagumpay. Ngunit, sa gitna mismo ng kasayahan at malakas na palakpakan na umalingaw-ngaw pa rin, isang maliit na gulo ang nagsimulang marinig ng bahagya mula sa labas ng pangunahing gate ng bakuran ng bahay. Ang ugong ng mga mamahaling sasakyan na sunod-sunod na pumasok sa bakuran ay pumutol sa katahimikan ng gabi sa labas. Ilang mga bisita na nagkataong nakatayo malapit sa malaking salaming bintana ay nagsimulang tumingin sa labas nang may labis na pagkausyoso. Sinusubukang tingnan kung sino ang mga mahahalagang bisita na bagong dating sa gitna ng kaganapan na nagaganap ng gabi. Ang mga security guard na sadyang inupahan ni Anton ay tila nagtatakbuhan ng may pagkalito at nagtatawagan sa isa't isa ng ilang matatag na lalaki na nakasuot ng opisyal na uniforme ang nagsimulang pumasok sa harap na hardin ng hindi nagpapakita ng invitation card o entrance permit. Kumunot ang noo ni Anton na hawak pa rin ang mikropono sa entablado. Naramdaman niya ang bahagyang pagkaistorbo sa kaguluhan na biglang sumira sa kanyang talumpati. Nagbigay siya ng senyas sa isa sa kanyang personal assistant na agad na pumunta sa harap at suriin ang nangyayari sa labas. Sa sandaling buksan ng personal assistant ang malaking double wooden door na gawa sa teakwood na siyang pangunahing access sa party hall, biglang itinulak ang pinto nang napakalakas mula sa labas hanggang sa bumukas ito nang napakalaki. Ang malakas na tunog ng pagbangga ng pinto sa dingding ay napakalakas. Nagulat ang lahat ng nasa loob ng silid. Hanggang sa ilang babaeng bisita ang napasigaw. Nang mahina, ang musikero na akmang magpapatuloy na sana sa kanyang pagtugtog ay agad na huminto. Ang masaya at mainit na kapaligiran ay agad na naging tense at nakakatakot. Ang hangin ng gabi ay pumasok sa pamamagitan ng bukas na pinto. Nagdadala ng lamig na agad na tumagos sa buto. Tila isang palatandaan ng kalikasan na isang napakalaking bagyo ng pagkasira ang paparating at sasapul sa pekeng kaligayahan na kanilang ipinagdiriwang ng malaki. Ang rurok ng karangyaan ng party na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay ngayon ay nasa bingit ng pagkasira na hindi kailanman nila naisip kahit sa pinakamasamang panaginip. Ang lahat ng mata sa loob ng malaki at maliwanag na silid ay agad na nakatuon sa pangunahing dobleng pinto na ngayon ay nakabukas ng napakalaki. Napakakapal ng tensyon sa hangin na naging dahilan upang mahirapan ang mga bisita sa paghinga. Mula sa likod ng dilim ng gabi, sa labas ng pintuan ng bahay, lumitaw ang hanay ng mga matatag na tao na nakasuot ng opisyal na uniforme ng tagapagpatupad ng batas. Naglakad sila ng may napakakinis, disiplinado, at matigas na mukha. Agad silang kumalat ng mabilis at maayos sa kaliwa at kanan ng pintuan. Sinigurado nila ang buong lugar ng paglabas at pagpasok, na tila inaalalayan ang pagdating ng isang napakahalagang opisyal ng estado. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng may takot. Nagkatinginan sila ng may pagkalito, at mabilis na kumalat ang takot sa pagkakita ng presensya ng mga awtoridad. Sa gitna ng selebrasyon ng pamilya, naramdaman ni Anton na nakatayo pa rin ng matigas sa entablado na ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas. Bumabangga sa kanyang dibdib. Nagsimulang bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Gayunpaman, pilit pa rin niyang pinanatili ang kalmado ng kanyang mukha. Sinusubukang kumbinsihin ang kanyang sarili na ito ay marahil isang simpleng pagkakamali lamang tungkol sa permit ng party. Si Ginang Sanay, na nakatayo malapit sa entablado, ay lumakad ng may mukhang namumula sa matinding galit na nagsisimulang umakyat. Naramdaman niya na ang pinakamahalagang kaganapan sa kanyang buhay ay sinira ng walang malinaw na dahilan at balak niyang paalisin ang mga opisyal sa pamamagitan ng paggamit ng pera, katayuan, at bagong kapangyarihan na pinaniniwalaan niyang kayang lutasin ang lahat ng uri ng problema sa mundong ito.
Ngunit, bago pa man niya mabuksan ang kanyang bibig upang magbitaw ng bastos na pagmumura sa mga opisyal, biglang huminto ang kanyang mga paa, na tila nakapako sa sahig. Ang tunog ng takong ng mataas na sapatos na tumama sa marmol na sahig ay malinaw na umalingaw-ngaw mula sa labas ng bakuran. Dahan-dahang lumakad, ngunit may napakatiyak at nagbabantang ritmo. Ang bawat umalingaw-ngaw na hakbang ay tila tunog ng martilyo ng isang hukom na handang magbigay ng parusang habambuhay sa mga makasalanan. Mula sa mahigpit na pagbabantay ng mga opisyal, isang babae ang dahan-dahang pumasok sa pangunahing silid, na may napakagandang kagandahan, at naglalabas ng aura ng pagkaaway, na labis na nakakatakot sa sinumang tumitingin sa kanya. Ang babae ay nakasuot ng isang mamahaling gown na gawa sa dumadaloy na tela na humahaba hanggang sa sahig ng marmol sa bawat hakbang niya, na may napakalinaw at dekalidad na tahi. Ang mahabang hijab na nakatakip sa kanyang ulo ay maingat at modernong inayos. Binabalangkas ang kanyang mukha, na ngayon ay mukhang malinis at nagniningning ng matalas. Suot niya ang malalaking itim na salamin na tumatakip sa kalahati ng kanyang itaas na mukha. Itinatago ang kanyang mga mata mula sa tingin ng mga taong patuloy na nakatingin sa kanya ng walang kukurap. Ang kanyang postura habang naglalakad ay napakatuwid, naglalabas ng tiwala sa sarili na hindi matatalo ng anumang bagyo. Wala na ang figura ng isang marumi, mahina na babaeng probinsyana na laging nakayuko ang kanyang ulo sa bawat pagkakataon na sinisigawan. Ang babaeng nakatayo ngayon sa gitna ng silid ay mukhang isang matapang na pinuno na dumating kasama ang kanyang buong hukbo upang singilin ang utang na buhay mula sa kanyang nasakop na teritoryo. Ganap na katahimikan ang bumabalot sa buong silid. Walang bisitang naglakas loob na magsalita kahit kaunti. Maging ang paghinga ay kailangan nilang gawin ng maingat, ng dahan-dahan, marilag. Ngunit puno ng maingat na pagkalkula, itinaas ng babae ang kanyang kanang kamay sa kanyang mukha at inalis ang madilim na salamin na kanina pa nakatago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mukha na sa loob ng isang buwan ay pinaniniwalaang nasunog at naging abo sa isang kakilakilabot na trahedya. Ngayon ay malinaw na nakikita sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier. Ang mukha na iyon ay ang mukha ni Danaya. Ang kanyang panga ay humigpit. Ngunit ang kanyang mga labi ay nagpakita ng isang manipis na ngiti na napakadelikado. Tinitigan niya ng diretsyo, nang may matalim na tingin ang entablado, kung saan nakatayo si Anton, na parang isang estatwa, na humihinga. Danaya! Sigaw ni Ginang Sanay, nang may napakapunit na boses na agad na pumutol sa mahabang at nakakapanakit na katahimikan sa silid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, nang napakalaki hanggang sa halos lumabas mula sa kanyang mga takip mata sa pagkakita ng imposibleng tanawin sa harap niya. Ang buong katawan niyang matanda ay nagsimulang manginig ng husto, hindi makontrol. Itinaas ang kanyang kamay na nakaturo sa pintuan, gamit ang nanginginig na hintuturo. Ang kanyang isip ay agad na binalot ng matinding takot. Labis siyang nagtitiwala at naniniwala na ang manugang, na labis niyang kinamumuhian, ay patay na nang walang natitirang buong katawan. At ang nakakatakot na figura na nakatayo ngayon sa harap niya ay tiyak na isang naguguluhan na kaluluwa na bumangon mula sa libingan at dumating ngayong gabi upang humingi ng paghihiganti sa masamang gawaing kanyang ginawa sa airport noon. Hindi! Isa kang multo! Umalis ka dito. Huwag kang mangahas na istorbohin ang buhay ng aming pamilya ulit. Sigaw ni Ginang Sanay ng malakas habang nagmamadaling umatras hanggang sa bumangga siya sa dulo ng mesa ng pagkain. Nagbagsakan ang ilang mamahaling baso na may pagkain hanggang sa mabasag at kumalat. Nagdulot ng malakas na ingay sa sahig. Naramdaman ni Anton na nakatayo pa rin sa entablado na nawalan ng lakas ang kanyang mga paa. Ang mikropono na kanina pa niya mahigpit na hawak ay bigla na lamang nakawala sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig ng entablado nang may napakalakas na tunog. Ang kanyang bibig ay nagbukas at nagsara ng paulit-ulit na sinusubukang tawagin ang pangalan ng kanyang asawa. Ngunit ang kanyang lalamunan ay labis na namaga hanggang sa walang kahit isang pantig na salita ang mailabas niya. Ang kanyang mukha na dati
ay nagniningning na puno ng tagumpay, ay ngayon ay naging maputlang maputla, na parang bangkay na nawalan ng dugo. Ang kanyang utak ay napakabilis na umikot, sinusubukang iproseso kung ano ang kahulugan ng pagdating ng babaeng ito sa kanyang buhay. Kung si Danaya ay buhay pa, at humihinga at nakatayo sa silid na ito kasama ang mga opisyal ng tagapagpatupad ng batas na nagbabantay sa kanya, nangangahulugan ito na ang sertipiko ng kamatayan na ginamit niya upang kunin ang mana ay peke at may depekto sa batas. Nangangahulugan ito na ang buong proseso ng transaksyon ng pagbebenta ng lupang pamana ay isang mataas na antas ng krimen ng panloloko. Higit pa rito, nangangahulugan ito na ang lahat ng pera, ari-arian, at napakalaking karangyaan na kanyang ipinagyayabang ngayong gabi ay resulta ng krimen na direktang magdadala sa kanya sa madilim na bilangguan. Ang nakakatakot na katotohanan at ang napakatotoong banta ng batas ay sunod-sunod na sumalpok sa kanyang isip tulad ng mga hampas ng isang malaking martilyo na sumisira sa kanyang bungo. Si Yunita na walang alam sa buong sitwasyon sa nakaraan ay tumingin kina Anton at Danaya. Nang salitan na may mukhang puno ng pagkalito, nagmamadali siyang lumapit kay Anton at marahas na hinila ang manggas ng mamahaling suit ng lalaki. Anton, sino ang babaeng ito? Bakit siya dumating at sinira ang ating mahalagang kaganapan? Bakit naghihiyawan ang iyong ina na parang baliw sa pagkakita sa kanya? Tanong ni Yunita nang may matataas na tono ng boses at puno ng kahilingan para sa paliwanag. Ngunit hindi pinansin ni Anton ang paghila o ang sunod-sunod na tanong ni Yunita. Ang kanyang takot na tingin ay patuloy na nakakandado sa figura ng babaeng nakahijab sa ibaba na ngayon ay lumalapit sa entablado nang may nakamamatay na katahimikan. Huminto si Danaya sa gitna ng silid na napapaligiran ng mga naguguluhan na bisita, nagbigay ng pinakamalamig na ngiti na nakita ng sinuman sa loob ng marangyang bahay na iyon. Bakit? Anton? Ginang Sanay. Bakit mukha kayong takot na parang nakakita kayo ng multo na bumangon mula sa libingan? Hindi ba sa airport noon? Sinabi ninyong dalawa na gusto ninyong makita kung makakauwi ba ang bobong probinsyana na ito? Bueno, tingnan ninyong mabuti. Ang bobong probinsyana na itinapon ninyo ay umuwi na at nakatayo ng matatag sa harap ninyong dalawa. Sabi ni Danaya, nang napakahinahon at walang sumisigaw na emosyon. Ngunit ang bawat salita na lumabas mula sa kanyang mga labi ay tila matalim na espada na humihiwa sa kanilang dalawa hanggang sa pinakamalalim na bahagi. Pagkarinig sa napakatotoong boses, pagkakita ng paghinga sa dibdib ng babae, at pagkakita sa matatag na hakbang ni Danaya sa marmol na sahig. Sa huli, napagtanto ni Ginang Sanay ang isang ganap na katotohanan na mas nakakatakot kaysa sa pagtatagpo ng isang multo. Ang kanyang manugang ay hindi patay. Talagang ang buhay pa si Danaya. At bumalik na may lakas at proteksyon na hindi kailanman naisip ng kanyang mapanlinlang na isip. Ang masasamang anino ng malamig na rehas ng bilangguan, ang banta ng pagkawala ng lahat ng kanyang yaman, na bagong lasap lamang niya ang sarap, at ang matinding kahihiyan na kanyang dadalhin sa buong buhay niya sa harap ng lahat ng kapitbahay na naroroon ngayong gabi, ay nagdulot ng labis na pagtaas ng presyon ng dugo ni Ginang Sanay na lumampas sa normal na limitasyon. Sinubukan niyang huminga ng malalim, ngunit ang kanyang dibdib ay labis na namaga na tila pinipiga ng isang napakalaking bato. Nagsimulang umikot ng husto ang kanyang paningin at ang buong silid ay tila umuuga ng malakas sa kanyang mga mata. Ang parehong kakilakilabot na nangyari kay Anton sa entablado. Ang matinding takot sa mabigat na parusa na tiyak na naghihintay sa kanya dahil sa pagpapalsipika ng mahahalagang dokumento ng estado at iligal na pagbebenta ng mga ari-arian ng ibang tao na may mataas na halaga ay agad na nagpalaho sa lahat ng kanyang katinuan. Ang karangyaan, paggalang, at perpektong buhay na kanyang pinapangarap sa loob ng maraming taon ay ngayon ay nadurog at naging abo sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mahabang pagkakakulong
ay tiyak na naghihintay sa kanya. Nang walang anumang legal na butas para makaiwas, tumingin siya sa pinto ng labasan. Ngunit, agad na nawala ang intensyon na tumakas. Dahil ang lahat ng ruta ng pagtakas ay mahigpit na naharangan ng hanay ng mga opisyal ng tagapagpatupad ng batas na nakahanda ng arestuhin siya. Ang takot na lampas sa rasyonal na pag-iisip, ang biglaang pagkabigo na pumiga sa kanilang mga dibdib, at ang matinding mental shock na sabay-sabay na sumalakay sa isip nilang dalawa, ay nagpabagsak sa pisikal na depensa ng mag-ina. Nang walang natira, hawak ni Ginang Sanay ang kanyang ulo, gamit ang kanyang dalawang kamay, habang sumisigaw ng mahaba at nakakasakit. Pagkatapos ay agad na dumilim ang kanyang paningin, at ang kanyang matanda na katawan ay bumagsak sa marmol na sahig. Nang may malakas na tunog, hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang takot. Nawalan siya ng malay sa gitna ng basag na plato ng pagkain. Makalipas lamang ang 1 segundo, si Anton na kanina pa nakatayo ng nanginginig na pinipilit ang bigat ng kanyang katawan sa entablado, ay nawalan din ng balanse. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na nakatingin sa kanyang pagkasira sa figura ni Danaya. Sa huling pagkakataon bago tuluyang bumagsak at gumulong mula sa maliit na entablado patungo sa sahig sa ibaba. Nahimatay din siya agad. Sumunod sa kanyang ina, sa parehong dilim. Ang party na dapat ay ang rurok ng kanilang maruming tagumpay, ay ngayon ay naging isang napakakilakilabot na mental execution arena, kung saan ang babaeng dating minaliit nila ay nakatayo ng matatag na nasaksihan ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Nang walang lakas, nang hindi niya kailangan na itaas ang kahit isang daliri upang hawakan sila, agad na naging arena na puno ng labis na pagkabahala at pagkalito ang kapaligiran sa loob ng party hall. Ang mga katawan ni na Anton at Ginang Sanay, na nakahiga ng walang malay sa marmol na sahig, ay naging sentro ng atensyon ng lahat ng bisitang dumalo. Ilang tao ang sumubok na lumapit upang magbigay ng first aid. Ngunit, huminto ang kanilang mga hakbang, nang bigyan ng matigas na senyas ng mga opisyal ng tagapagpatupad ng batas, na nakatayo malapit sa pasukan, na huwag hawakan ang 2 taong iyon. Nakatayo si Danaya, nang napakatahimik sa gitna ng silid, hinayaan ang katahimikan na sakupin ang kapaligiran sa loob ng ilang sandali. Tinitigan niya ang mga mukha ng kanyang dating asawa at biyenan, na ngayon ay nakahiga ng walang lakas, nang may napakalamig na tingin, at walang ni kaunting awa. Ang mahabang paghihirap niya sa loob ng nakaraang 1 buwan, ay nabayaran ng buo sa pagkakita ng mga taong sumira sa kanyang buhay, ay bumagsak lamang sa pagkakita ng kanyang presensya. Pagkatapos ay lumingon si Danaya, patungo sa pulutong ng mga bisita, na nakatayo pa rin ng matatag, handang ibunyag ang lahat ng baho na matagal nang itinago sa likod ng karangyaan ng party ngayong gabi. Mga galing at ginang, humihingi ako ng tawad ng lubos sa pagkagambala sa kaganapan ngayong gabi. Ngunit, may isang malaking katotohanan na kailangan ninyong malaman, sabi ni Danaya, nang napakalakas, malinaw, at puno ng awtoridad. Pinangunahan niya ang buong silid, nang hindi na kailangan pang gumamit ng mikropono. Lahat ng bisita ay pinipigilan ang kanilang hininga. Itinuon ang lahat ng kanilang atensyon sa babaeng dati nilang inakala na patay na bagong bumangon mula sa kamatayan. Itinaas ni Danaya ang isang makapal na folder na kanina pa niya dala. Dahan-dahang binuksan ito at kinuha ang ilang piraso ng opisyal na dokumento na nakalap ng investigative team ni Ginoong C. Ako po si Danaya. Ako po ang legal na asawa ng lalaking nakahiga ng walang malay doon. 1 buwan na ang nakalipas. Sadyang dinala ako ng lalaking iyon at ng kanyang ina para magbakasyon, para lang itapon ako sa airport. Ninakaw nila ang lahat ng aking pagkakakilanlan. Kinuha ang lahat ng aking pera at iniwan akong mag-isa ng walang direksyon. Napakalinaw ng kanilang intensyon. Gusto nila akong alisin sa bahay na ito ng tuluyan. Dagdag ni Danaya, nang may nanginginig na boses na nagpipigil ng galit sa nakaraan. Ngunit nanatiling kontrolado ng napakabuti. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan nang may pagkabigla. Hindi nila inakala na ang batang negosyante na kanilang pinuri ng lubos ay may napakababang uri ng pag-uugali at walang pagkatao.
Pagkatapos ay ipinakita ni Danaya ang isang selyadong papel na may pulang selyo sa mga bisita na nakatayo malapit sa kanya. Hindi huminto ang kanilang kalupitan doon. Nang maganap ang isang malaking sunog sa lungsod kung saan nila ako itinapon, sinamantala nila ang pagkakataong iyon upang gumawa ng pekeng ulat. Inulat nila na ako ay namatay sa sunog na iyon. Ito ang pekeng sertipiko ng kamatayan na ginawa nila upang linlangin ang batas ng estado. Matigas na sabi ni Danaya habang ipinapakita ang ebidensya. Narinig ang mahabang paghinga at pag-aalinlangan mula sa pulutong ng mga bisita. Ang kanilang paghanga sa karangyaan ng party na ito ay agad na naging tingin ng pagkasuklam at paghatol. Hindi huminto doon. Kinuha ni Danaya ang tumpok ng iba pang dokumento na naglalaman ng kasunduan sa pagbebenta ng lupa. Ang pangunahing layunin ng lahat ng kasinungalingan na ito ay kasakiman. Matapos akong ideklarang patay sa ilalim ng batas, pinalsipika ng lalaking iyon ang aking pirma upang ibenta ang lahat ng lupang pamana na naiwan ng aking mga magulang. Lahat ng karangyaan na nakikita ninyo ngayong gabi, ang pagkain na kinakain ninyo, ang mga alahas na suot ng kanyang magiging asawa, hanggang sa marangyang dekorasyon ng silid na ito, lahat ay binayaran gamit ang perang nakuha mula sa pagnanakaw at panloloko sa aking lupang pamana. Nagdiwang sila ng kaligayahan sa ibabaw ng paghihirap at ninakaw na yaman, sabi ni Danaya, na nagtatapos ang kanyang paliwanag, nang may tono na labis na tumama sa katinuan ng bawat nakikinig. Agad na nagulo ang silid sa pamamagitan ng mga hiyawan at pangungutya mula sa mga bisita. Ang mga taong dating naramdaman na labis na pinarangalan sa pagkaanyaya sa kaganapan ay ngayon ay naramdaman na niloko at pinahiya. Nagsimula silang maghagis ng mga baso ng inumin sa sahig bilang anyo ng protesta at galit. Sa gitna ng lumalakas na kaguluhan, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Anton. Unti-unting iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata. Mahinang umungol na pinipigilan ang sakit sa kanyang ulo dahil sa malakas na pagbagsak nang siya ay mahulog mula sa entablado. Unti-unting bumalik ang kanyang katinuan at ang unang bagay na narinig niya ay ang mga pangungutya mula sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. Sinubukan ni Anton na itaas ang kanyang katawan upang umupo, malabo pa rin ang kanyang paningin. Ngunit malinaw niyang nakita ang figura ni Danaya na nakatayo ng matayog sa harap niya na parang isang walang talo na tagapagtanggol ng katarungan. Sa kabilang sulok, nagsimula ring magkamalay si Ginang Sanay mula sa kanyang pagkahimatay. Imimulat niya ang kanyang mga mata at agad na sinalubong ng mapanuksong tingin ng mga kapitbahay na nakatayo sa paligid niya. Sinubukan ni Ginang Sanay na gumapang paatras. Hindi pa rin matanggap ang katotohanan na ang kanyang plano ay nadurog. Tinitigan niya si Danaya nang may nanginginig na katawan. Wala nang naguguluhan na kaluluwa sa kanyang isip. Ang naroroon na lamang ay ang tunay na takot sa rehas ng bilangguan. Nakita niya ang mga dokumento na nakakalat sa kamay ni Danaya at napagtanto niya na ang lahat ng kanilang lihim na krimen ay nabunyag na sa publiko. Ang mga opisyal ng tagapagpatupad ng batas na kanina pa nagbabantay sa pasukan ay nagsimulang lumakad pasulong. Hinati ang pulutong ng mga bisita. Nilapitan ng pinuno ng pulutong si Anton na nakaupo pa rin sa sahig na may maputlang mukha. Binasa ng opisyal ang warrant of arrest. Nang may napakatigas at opisyal na boses, si Anton ay inakusahan ng iba't ibang magkakasanib na kaso mula sa pagpapabaya sa miyembro ng pamilya, pagpapalsipika, ng pagkakakilanlan ng estado, hanggang sa krimen ng money laundering at malakihang pandaraya sa pagbebenta ng lupa. Agad na pinilit ng mga opisyal na hilahin ang dalawang kamay ni Anton sa likod ng kanyang likod at mabilis na kinabitan siya ng posas. Ang malakas na tunog ng pagkakakandado ng posas ay narinig ng napakalakas na naging tanda ng pagtatapos ng peking panahon ng kaluwalhatian na itinayo ng sakim na lalaki. Hindi lumaban si Anton kahit kaunti. Ubos na ang kanyang lakas dahil sa takot at labis na kahihiyan. Dalawang babaeng opisyal din ang lumapit kay Ginang Sanay
na umiiyak na humihikbi sa sulok ng silid. Hinila nila ang braso ng matandang babae upang tumayo. Lumaban si Ginang Sanay gamit ang kanyang natitirang lakas. Sumisigaw na humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ngunit, walang sinumang nagbigay ng pansin. Ang mga mukha na dating magiliw, ay ngayon ay naging napakasuklam sa pagkakita ng matandang babae na kayang magplano ng ganong kasamang krimen sa kanyang sariling manugang. Sa huli, kinabitan ng posa si Ginang Sanay at pinilit na lumapit sa kanyang anak. Nang gabing iyon, ang katotohanan ay naganap ng napaka-perpekto. Ang maliwanag na liwanag ng karangyaan ay naging ilaw ng katarungan na nakakasilaw sa mga nagtataksil. Nakatayo lamang si Danaya na nagmamasid sa buong proseso, sinisigurado na ang bawat segundo ng kanilang pagkasira ay mananatiling nakaukit sa kanyang alaala bilang kabayaran sa sakit sa kanyang nakaraan. Ang pagkabahala at kawalan ng pag-asa ay ganap na sumakop sa katinuan ni na Anton at Ginang Sanay. Nakatayo sila nang magkatabi na nakaposas ang mga kamay sa harap ng 12-dosenang bisita at mga opisyal ng tagapagpatupad ng batas. Ang mental na presyon na kanilang naranasan ay umabot sa rurok. Ang imahe ng pagtulog sa malamig na sahig ng bilangguan, pagkain ng simpleng pagkain, at pagkawala ng lahat ng ari-arian, ay agad na sumira sa natitirang katapatan sa pagitan ng mag-ina. Ang matinding takot ay nagpalabas sa kanilang tunay na ugali na makasarili ng hindi na napigilan. Ang nakakabinging katahimikan sa silid ay naputol nang biglang lumingon si Anton at tinitigan ang kanyang ina nang may tingin na puno ng galit at galit na naglalagablab. Kasalanan mo lahat ito, inay. Kung hindi dahil sa baliw mong ideya na patuloy akong pilitin na itapon si Danaya sa airport noon, hindi tayo magkakaroon ng ganito kalaking problema. Ikaw ang naglagay ng lason sa aking isip araw-araw na nagsasabing si Danaya ay humahadlang lamang sa ating tagumpay. Ikaw ang nag-utos sa akin na kunin ang lahat ng kanyang bagahe at hayaan siyang magpagalagala. Ang lahat ng krimen na ito ay ang iyong masamang plano. Sigaw ni Anton ng napakalakas hanggang sa lumabas ang mga ugat sa kanyang leeg. Wala na siyang pakialam sa paggalang sa matatanda. Ang nasa isip niya ay kung paano makatakas mula sa legal na bitag na nagbabanta sa kanyang kinabukasan. Pagkarinig sa malupit na akusasyon mula sa kanyang sariling dugo, namula ang mukha ni Ginang Sanay na pinipigilan ang sumisiklab na galit. Hindi siya pumayag na sisihin nang lubusan sa pagkasira na ito. Nang may matinis na boses na nakakabingi, sinagot ni Ginang Sanay ang sigaw ng kanyang anak nang walang pag-aalinlangan. Ikaw, anak na walang silbi, huwag mong subukang ilagay ang lahat ng kasalanan na ito sa akin. Sino ang pumunta sa tanggapan ng opisyal na may peking luha upang mag-print ng sertipiko ng kamatayan na iyon? Sino ang nagpapalsipika ng pirma ni Danaya upang ibenta ang lahat ng lupang pamana na iyon upang matugunan ang iyong kasakiman? Ikaw, nagbigay lang ako ng payo, ngunit ang sarili mong maruming kamay ang gumawa ng lahat ng magkakapatong na krimen na iyon. Ginawa mo ang lahat ng iyon dahil gusto mong agad na pakasalan ang iyong kerida at mabuhay ng marangya. Ikaw ay isang sakim at bobong anak. Sigaw ni Ginang Sanay habang dumura sa sahig. Naramdaman niya ang labis na pagkasuklam sa pagkakita sa sariling katakutan ng kanyang anak, ang pagtuturuan at paglalantad ng kanilang mga baho sa harap ng maraming tao ay naging isang nakakadiri at kasabay na kasiya siyang panoorin para sa mga bisita. Nasaksihan nila mismo kung paano ang dalawang taong dating napakamayabang ay ngayon ay nagkakagat at nagpapabagsak sa isa't isa para lang iligtas ang kanilang sarili. Patuloy na sumigaw si Anton na tinatawag ang kanyang ina na isang matalinong matandang babae. Samantalang sinagot ni Ginang Sanay ang mga sumpa at bastos na pagmumura na tinatawag si Anton na isang sakim na lalaki na hindi marunong magpasalamat. Ang matinding away na iyon ay naglantad sa lahat ng detalye ng kanilang mga krimen ng hayagan, nagbibigay ng karagdagang ebidensya ng direkta sa mga awtoridad na nagre-record ng buong insidente bilang materyal para sa pag-uulat sa korte sa hinaharap. Sa gitna ng matinding away sa pagitan ng mag-ina, sa wakas ay napagtanto ni Yunita na matagal nang nakatayo ng matatag malapit sa entablado ang delikadong sitwasyon na nagbabanta sa kanya.
Napagtanto ng babaeng sumasamba lamang sa kayamanan na ang lalaking nangako na bibigyan siya ng marangyang buhay ay nagpakita isang mapanlinlang na tao na ngayon ay mahirap na at mabubulok sa loob ng selda. Tinitigan niya si Anton nang may labis na pagkasuklam nang walang pag-aaksaya ng oras. Agad na inalis ni Junita ang kanyang engagement ring na may malaking brilyante mula sa kanyang singsing na daliri. Inalis ang mamahaling kwintas na nakakabit sa kanyang leeg at marahas na inihagis ang lahat ng alahas na iyon sa mukha ni Anton. Ang mga alahas ay nahulog at kumalat sa sahig na kasama ng mga basag na plato ng pagkain. Mahirap naman luloko. Naglakas loob kang lokohin ako gamit ang ninakaw na yaman. Akala mo ba gusto kong magpakasal sa isang kriminal na malapit ng maging dukha? Huwag kang mangarap. Ang ating relasyon ay tapos na sa sandaling ito. At ayaw ko na makitungo sa isang nakakadiring lalaki. Natulad mo, sigaw ni Junita na puno ng galit. Inalis ang lahat ng matatamis na pangako na minsan nilang ginawa. Agad na lumingon si Junita. Itinaas ng bahagya ang ibabang bahagi ng kanyang mamahaling gown at nagmamadaling lumakad patungo sa pinto ng labasan na may layuning tumakas mula sa nakakahiya na pinangyarihan. Inakala niya na sa pagputol ng relasyon noon din, makakaiwas siya sa lahat ng legal na kaso na bumabalot kay Anton. Ngunit, agad na pinigilan ng dalawang security guard na nakasuot ng uniforme na nagbabantay malapit sa pangunahing pinto ang kanyang mga hakbang. Hinaharangan ng mga opisyal ang daanan ni Junita gamit ang kanilang matatag na katawan at nagbigay ng senyas na manatili ang babae sa loob ng silid. Paumanhin, binibini, hindi po kayo pinapayagang umalis sa lugar na ito. Batay sa paunang pagsisiyasat, maraming pondo mula sa krimen ng ilegal na pagbebenta ng lupa ang napunta sa inyong personal na account. Tinatamasa din po ninyo ang iba't ibang mamahaling gamit at alahas na binili gamit ang pera mula sa pandaraya. Kailangan po ninyong sumama sa amin sa opisina upang sumailalim sa karagdagang pagsisiyasat tungkol sa inyong pagkakaugnay sa kasong ito ng money laundering, sabi ng opisyal nang may napakatigas na tono at hindi nagbigay ng puwang para makipagtalo. Pagkarinig nito, agad na namutla ang mukha ni Junita. Nanlambot ang kanyang mga tuhod hanggang sa muntik na siyang bumagsak. Sumigaw siya ng histerikal. Umiyak ng labis at humingi ng tawad sa mga opisyal. Sinasabing wala siyang alam kung saan nanggaling ang pera. Sinisisi niya si Anton sa panloloko sa kanya sa lahat ng oras. Ngunit ang kanyang pag-iyak at pagsisisi ay walang silbi. Pinigil pa rin siya ng mga opisyal ng seguridad sa lugar habang naghihintay na matapos ang proseso ng pagkuha ng ebidensya. Sa isang iglap, 3 tao na dati ay naramdaman na nasa tuktok ng mundo, ay ngayon ay kinailangan lunukin ang mapait na katotohanan na ang kanilang buhay ay nadurog nang walang natira dahil sa kanilang sariling kasakiman. Nanatiling tahimik si Danaya sa kanyang posisyon. Pinagmamasdan ang buong insidente nang may blangkong mukha, ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang napakalaking ginhawa. Hindi niya kailangan magbitaw ng masasamang salita o makialam sa kanilang maruming away. Dumating ang karma upang singilin ang kanyang pangako sa pinakamasakit na paraan na nagdulot sa mga nagtataksil na sirain ang kanilang sarili mula sa loob. Pagtataksil na sinuklian ng pagtataksil. Kasakiman na sinuklian ng kahihiyan at kahirapan. Ang gabing iyon ng pagdiriwang ay naging tahimik na saksi kung paano ang katarungan ay pinanigan ang mga matiyaga at ang mabigat na parusa ay nakahanda na sa mga gumawa ng kasamaan. Nagsimulang itulak ng mga opisyal ng tagapagpatupad ng batas ang mga katawan ni na Anton at Ginang Sanay. Palabas ng malaking silid, dinala sila patungo sa sasakyan ng mga preso na naghihintay sa labas ng bahay. Ang mahinang hakbang at mukha na puno ng pagsisisi ay naging huling tanawin na nagtapos sa kanilang panahon ng kapangyarihan sa loob ng bahay na iyon. Ang mga sumunod na araw ay naging isang napakahaba at madilim na panahon ng paghihirap para kina Anton at Ginang Sanay. Ang dalawa ay kinailangan magdusa sa likod ng rehas ng selda, habang naghihintay na tumakbo ang buong proseso ng batas at gaganapin ang paglilitis. Ang buhay na dati ay puno ng karangyaan at paglilingkod mula sa ibang tao, ay ngayon ay naging walang katapusang paghihirap. Ang makitid
mainit, at mabahong selda ay naging bagong tirahan nila. Ang napakalamig na sementadong sahig na walang disenteng tulugan ay nagdulot ng pananakit sa mga buto ng matanda, ginang sanay gabi-gabi. Ang pagkain na inihain ay simpleng kanin lamang na may kaunting ulam. Napakalayo sa masasarap na pagkain na dati nilang tinatamasa sa mesa na nilagyan ng sutla. Wala nang pagmamalaki na maipagmamalaki nila. Wala nang kayamanan na maipagyayabang nila. Ang dalawa ay nakahiwalay sa labas ng mundo. Sinasamahan lamang ng pagsisisi na huli na at takot na patuloy na bumabalot sa bawat segundo ng kanilang paghinga. Ang pagmamayabang na matagal nang tumatakip sa kanilang konsensya ay tuluyan ng gumuho na nag-iwan ng mga mahihinang tao na ngayon ay walang lakas na lumaban sa kapalaran na kanilang sariling nilikha. Ang proseso ng pagsisiyasat na ginawa ng mga awtoridad ay naganap ng napakabilis at lubusan. Salamat sa lahat ng autentikong dokumento na maingat na inihanda ng legal team ni Danaya at sa buong tulong ni Ginoong C. Hindi nahirapan ang mga investigador na buuin ang lahat ng krimen na ginawa ni Anton. Napatunayan ang pagpapalsipika ng sertipiko ng kamatayan sa pamamagitan ng panunuhol sa ilang opisyal na ngayon ay kasama ring nakasuhan. Ang proseso ng paglilipat ng titulo ng lupang pamana ng pamilya ni Danaya ay idineklara na may depekto sa batas mula pa sa simula at opisyal na kinansela ng Estado. Ang lahat ng ari-arian, ang malaking bahay, at ang natitirang pera na nasa account ni na Anton at Yunita ay agad na kinuha ng Estado upang ibalik sa legal na may-ari, si Danaya. Lalo pang naging mahirap ang sitwasyon para kay Anton nang magsagawa ang mga awtoridad ng lubusang paghahalughog sa malaking bahay at nakatagpo ng isang nakatagong pakete sa loob ng briefcase ni Anton. Ang pakete ay naglalaman ng tumpok ng ilegal na droga sa napakalaking dami. Matapos suriin ng mas malalim, ang ilegal na droga ay sadyang ipinuslit ng isa sa mga dating kasosyo sa negosyo ni Anton na naramdaman na labis na pinagtaksilan sa paghahati ng kita mula sa ilegal na pagbebenta ng lupa. Ilang panahon na ang nakalipas. Nilagay ng kasosyo sa negosyo ang ilegal na droga bilang anyo ng paghihiganti na ternyata ay naging isang nakamamatay na bumerang para sa buhay ni Anton. Nagdaragdag sa mahabang listahan ng mga kaso ng krimen na magkakabit sa kanya habang buhay. Sa wakas ay dumating ang napakahalagang araw ng paglilitis. Ang courtroom ay puno ng maraming tao, mula sa mga residente ng komunidad, mga dating kasosyo sa negosyo na naramdaman na niloko, hanggang sa ilang mga tao na dating hinamig ng pagmamayabang ni Ginang Sanay. Lahat sila ay dumating upang saksihan ng direkta ang pagtatapos ng kwento ng kasakiman ng tao na hindi marunong magpasalamat. Sina Anton at Ginang Sanay ay iginapos sa loob ng silid ng korte na nakasuot ng uniporme ng bilanggo. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakaposas. Ang mukha nilang dalawa ay mukhang labis na payat, maputla, at nawalan ng lahat ng liwanag ng buhay. Ang kanilang mga paa ay hinaltak nang may hirap patungo sa silya ng nasasakdal sa gitna ng silid. Ang tingin ni Anton ay paminsan-minsan ay sumasagi sa mga upuan ng manonood at doon niya nakita ang presensya ni Danaya. Ang babae ay nakaupo ng napakatahimik sa pinakaharap na hanay. Pinagitnaan ng kanyang abogado at ni Ginoong C, na patuloy na nagbibigay ng moral na suporta. Ang mukha ni Danaya ay mukhang napakalinis, marilag, at naglalabas ng napakalaking awtoridad. Wala ni kaunting galit na sumisigaw sa kanyang mukha, tanging ganap na katahimikan lamang ang nagdulot kay Anton, na mas maramdaman ang kanyang pagiging maliit at hamak. Nang magbigay ang hukom ng kaunting pahinga, bago ang pagbasa ng panghuling hatol, nagbigay ng kaunting kaluwagan ang security personnel. Sina Anton at Ginang Sanay, na hindi na makatiis sa bigat ng kanilang paghihirap, ay biglang lumuhod sa sahig ng courtroom. Dahan-dahan silang gumapang patungo sa upuan ni Danaya. Binabalewala ang lahat ng mapanuksong tingin ng daan-daang matang nagmamasid sa kanila. Basa ang luha sa mukha nilang dalawa. Hindi luha ng pagmamayabang tulad ng dati nilang madalas ipakita, kundi luha ng kalungkutan na labis na nakakaawa. Danaya,
Patawarin mo kami. Nagkamali kami, at nabulag sa yaman ng mundo. Humihingi ako ng tawad. Bawiin mo ang lahat ng kaso. Nangangako akong magiging mabuting asawa. Babawiin ko ang lahat ng aking kasalanan sa buong buhay ko. Huwag mo akong hayaang mabulok sa kakilakilabot na bilangguan na iyon. Pakiusap ni Anton, nang may napakapunit at humihingal na boses. Ang kanyang ulo ay patuloy na nakayuko, hindi naglakas loob na tumingin sa mata ng babae na dati niyang laging minamaliit. Umiyak din si Ginang Sanay nang humihikbi habang hawak ang harang na rehas. Danaya, anak ko na mabait. Inay humihingi ng tawad. Anak, Inay ay isang masama at malupit na matandang babae. Pakiusap, kaawaan mo ang aking katandaan. Hindi na kayang tiisin ng katawan ni Inay. Ang mas matagal pa sa loob ng malamig na silid na iyon. Bawiin mo ang iyong kaso, anak. Hayaan mo akong tapusin ang nalalabi kong buhay sa labas. Lumuluhod ako sa iyong paanan. Humihingi ng iyong awa. Humikbi si Ginang Sanay nang may napakasakit na boses. Nanatiling nakaupo si Danaya sa kanyang posisyon. Nang hindi gumagalaw kahit kaunti ang kanyang katawan. Tinitigan niya ang dalawang taong nakaluhod at umiiyak sa harap niya ng may blankong tingin. Ang mapait na alaala nang siya ay iwanan sa malawak na gusali nang may kumakalam na tiyan at nadurog na puso ay muling bumalik sa kanyang isip. Ang masasamang tawa na kanilang binitawan, nang balak siyang itapon ay muling umalingaw-ngaw ng napakalinaw. Huminga ng malalim si Danaya. Pinalaya ang lahat ng damdamin sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay nagbigay ng sagot, nang may napakakinis at malamig na tono ng boses. Ang taong dati ninyong itinapon, nang walang awa, ay namatay noong gabing iyon. Itinapon ninyo ako. Dahil naniniwala kayo na ako ay isang mahinang babae na hindi makakaligtas. Ngayon na napagtanto ninyo ang lakas na taglay ko, lumalapit kayo na gumagapang na humihingi ng kapatawaran. Ang inyong mga luha ngayong araw ay hindi anyo ng pagsisisi sa inyong mga krimen, kundi takot lamang sa parusa na naghihintay. Patawad ko na ang nakaraan para sa kapayapaan ng aking sariling puso, ngunit ang batas sa mundong ito ay dapat manatiling tumakbo nang nararapat upang bayaran ng buo ang bawat kasinungalingan na inyong pinlano. Pagkarinig sa matigas na sagot, nadurog ang pag-asa ni na Anton at Ginang Sanay. Lalo silang umiyak ng husto, nang sa pilitang hilahin ng mga opisyal ang kanilang mga katawan pabalik sa silya ng nasasakdal. Ang martilyo ng katarungan ay sa wakas ay itinipa ng napakalakas ng lupon ng mga hukom. Ang lahat ng ebidensya at testimonya na iniharap sa paglilitis ay napakalakas at hindi na maaaring pasubalian. Si Anton ay sinentensiyahan ng maksimum na parusa ng pagkakakulong para sa krimen ng pagpapalsipika ng mahahalagang dokumento, pandaraya sa lupang pamana, at pagmamay-ari ng ilegal na droga sa malaking dami. Si Ginang Sanay ay hinatulan din ng napakabigat na parusa dahil napatunayang siya ang unang nagplano ng krimen at nakinabang sa resulta ng pandaraya. Nang may kasanayan, ang desisyon ng lupon ng mga hukom ay ganap at umiiral. Nang dalhin ng mga opisyal ang dalawa palabas ng courtroom patungo sa sasakyan ng mga preso, ang tunog ng saradong bakal na pinto ay naging isang napakakababagay na pagtatapos para sa mga taong pumili ng landas ng kasakiman upang sirain ang buhay ng ibang tao. 1 taon na ang lumipas mula nang tapikin ang martilyo ng hukom na nagtapos sa paghihirap ni Danaya sa nakaraan. Patuloy na lumilipas ang panahon, nagdadala ng napakalaking pagbabago sa buhay ng bawat tao. Ngayon, hindi na kilala si Danaya bilang isang itinapon na asawa o isang babaeng probinsyana na madaling tapakan ang dangal. Nagbago siya upang maging isang napakatagumpay, matalino, at iginagalang na negosyanteng babae sa iba't ibang sektor ng lipunan at mundo ng negosyo. Ang lahat ng lupang pamana at ari-arian ng kanyang pamilya, na minsan ay kinumpiska, ay matagumpay na naibalik ng buo sa direktang gabay ni Ginoong C. Matagumpay na napalago ni Danaya ang mga ari-arian ng kanyang pamilya sa iba't ibang uri ng napakalaking kumikitang negosyo. Nagtayo siya ng bagong gusali ng opisina. Nagbukas ng mga oportunidad sa trabaho
para sa daan-daang tao na nangangailangan. At pinamamahalaan ang kanyang negosyo ng may katapatan at matinding pagpapasiya. Ang kanyang pangalan ay laging binabanggit ng may paghanga sa iba't ibang malalaking business meetings. Ngunit, ang napakalaking yaman ay hindi nagpabago sa lambing ng puso ni Danaya. Napagtanto niya na ang yaman na kanyang taglay ay isang pagsubok na dapat gamitin upang magbigay ng benepisyo sa maraming tao. Lalo na sa mga minsan ay nasa pinakamababang punto ng buhay tulad niya noon. Sa paggamit ng kita mula sa kanyang kumpanya, nagtayo si Danaya ng maraming pampublikong pasilidad ng mag-isa nang walang anumang organisasyon. Nagbigay siya ng libreng tirahan para sa mga taong nawalan ng masisilungan. Nagtayo ng paaralan para sa mga mahihirap na bata at regular na namahagi ng pangunahing pagkain sa iba't ibang malalayong lugar na may hirap sa ekonomiya. Ang kabutihang loob ni Danaya ay naging usap-usapan ng malawak na publiko. Maraming tao ang nagdarasal ng kabutihan at pagpapala para sa kanyang buhay. Pinatunayan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi kung gaano karaming yaman ang maaaring tipunin para sa sarili, kundi kung gaano karaming benepisyo ang maaaring ibigay upang itaas ang antas ng buhay ng ibang taong naghihirap. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang buhay sa likod ng makapal na pader ng bilangguan ay naging napakabagal at nakakasakit para sa 2 preso na dating nakaranas ng sarap ng ilegal na yaman. Si Ginang Sanay, na dati ay laging naramdaman na siya ang pinakaiginagalang na babae at nakasuot ng alahas sa buong katawan, ngayon ay kinailangan niyang maranasan ang isang napakalungkot na buhay. Sa kanyang tumatandang edad, naging target siya ng pangungutya ng iba pang babaeng preso. Ang kanyang pagmamayabang na madalas pa ring lumalabas ay nagdulot ng labis na pagkasuklam sa iba pang nakakulong, kaya madalas siyang pinaparusahan at pinipilit na maging manggagawa para sa mga bilanggo na may malakas na impluensya sa loob. Araw-araw, kinailangan ni inay na linisin ang maruming kanal, labahan ang mga damit ng ibang preso, at kumain ng tira-tirang pagkain na may lalong payat na katawan. Madalas siyang umiyak sa sulok ng silid sa gabi. Nagsisisi kung gaano siya kabobo na itinapon ang isang masunuring manugang para lang habulin ang yaman na sa katunayan ay nagtulak sa kanya sa walang katapusang paghihirap. Ang parehong masamang kapalaran ay sumapit din kay Anton sa loob ng selda ng mga lalaki. Ang kanyang kapalaluan at pagmamayabang bilang isang mayamang negosyante ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng gusot at mabahong damit ng bilanggo. Siya ay inatasang gawin ang pinakamabigat na trabaho sa loob ng pasilidad ng bilangguan, na walang iba kundi ang paglilinis ng sahig ng pampublikong banyo na laging marumi. Araw-araw, ang kanyang buhok ay nagsimula ng malagas dahil sa labis na stress, at ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na nagpapatanda sa kanya ng ilang dekada kaysa sa kanyang tunay na edad. Wala ng kirida na magpupuri, wala ng kasosyo sa negosyo na magagalang sa kanya. Sa bawat pagkakataon, napatuloy na sumasagi ang nakaraan sa kanyang isip, nagpapaalala na minsan siyang nagkaroon ng napakahalagang diamante. Ngunit, pinili niyang itapon ito para kunin ang basag na salamin na ngayon ay dahan-dahang humihiwa sa kanyang ugat. Isang napakaliwanag na umaga, mainit na sumikat ang araw na nagpapaliwanag sa mataas na gusali ng opisina ng pamilya ni Danaya. Sa pinakataas na palapag ng gusali ay mayroong isang napakalawak, marangya, ngunit simpleng disenyo at nakakapagpakalma na opisina. Nakatayo si Danaya, malapit sa malaking salaming bintana na direktang nakaharap sa abalang tanawin ng lungsod sa ibaba. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang hangin ng kalayaan at tagumpay na matagal na niyang pinaglaban ng may pawis at luha. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Ginoong C ng dahan-dahan. Ngunit naglalabas pa rin ng napakalakas na aura ng karunungan. Ang matandang lalaki na nagligtas ng kanyang buhay ay ngumiti ng malapad sa pagkakita sa kanyang ipinagmamalaking estudyante
na nakatayo ng matatag sa tuktok ng tagumpay. Napatunayan mo na ang kabutihan at pagtitiyaga ay laging kayang talunin ang pinakakikisa na kasamaan, Danaya. Lubos akong ipinagmamalaki na makita ang iyong kamanghamanghang paglalakbay hanggang sa puntong ito. Lahat ng kumpanya na pinamahalaan mo ay nagpapakita ng napakagandang resulta. Bati ni Ginoong Si habang nakaupo sa malambot na upuan ng bisita. Agad na lumingon si Danaya at lumapit sa matandang lalaki. Yumuko siya ng bahagya bilang tanda ng paggalang na hindi kailanman nawawala. Salamat po, Ginoong Si. Kung wala po ang tulong ninyo sa parke noon, kung wala po ang kaalaman na itinuro ninyo ng may lubos na pasensya, marahil ay hindi po ako nakatayo sa silid na ito. Kayo po ang tagapagligtas na ipinadala ng Diyos upang iangat ako mula sa pagkalugmok. Nangangako po ako na patuloy kong babantayan ang tiwalang ito at gagamitin ang aking kayamanan upang tulungan ang mas maraming tao na nangangailangan. Ang usapan na puno ng init ay naging tahimik na saksi sa pagtatapos ng isang mahabang pakikipaglaban laban sa kasamaan. Ang kasakiman ng nakaraan ay inilibing ng malalim kasama ang mga taong nakakulong sa likod ng rehas. Ang katapatan at matibay na determinasyon ni Danaya ay nagluwal ng isang bagong buhay na puno ng kapayapaan at tunay na kaligayahan. Naglakad si Danaya pabalik sa kanyang malaking desk, umupo ng may buong autoridad at humanda na simula ng isang bagong araw. Sa kanyang puso, labis siyang nagpapasalamat dahil ang pinakakakilakilabot na bagyo ng pagtataksil, kundi sa halip ay dinala siya patungo sa isang mas maganda at walang hanggang daungan ng kaligayahan. Habang nagbabakasyon,